na ho kayo? Maraming salamat po at nakita-kita tayo ulit ngayon, ano? At lalong higit na nagpapasalamat po si Doktora. Kilala niyo po ba si Doktora? Natatandaan pa naman po. Salamat po, ano? Kasi hindi naman talaga tatangkad na si Doktora, kaya nandyan na talaga, no? Pero sa inyong lahat, gagawin po ako sa likod. Nakikita niyo po ba si Doktora? Tuk-tuk ko lang yung nakikita ninyo eh. Hindi po. Ang inyo pong maliit na Doktora ay higit na lalong nagpapasalamat sa akin pong mga kababayan dito po sa barangay ng San Anton. Dahil po, una, mula po nang tayo ay naging kabiyak yung guwapo ng mayor. Guwapo po ba? Kaya tinanggap niyo po si Doktora Maricel dito po sa bayan ng San Leonardo. Pangalawa po, nagpapasalamat si Doktora Maricel dahil sa 2 beses po na humingi ng tulong na ako ay kumandidato. Parati po kayo yung nasa likod na nagtataguyod kay Doktora Maricel. Kaya maraming salamat po, Barangay San Anton. Noong 2019 po na tayo ay nagtagumpay, kabisado nyo naman, di po ba, nagkaroon ng kongresista mula sa San Leonardo. Naipanalo po natin si Doktora, no? Kaya lamang ay parang ang iksi po nung termino ng panunungkulan ni Doktora Maricel kasi nagkaroon tayo ng pandemya, di po ba? Wala naman tayong inaasahan, hindi naman natin gusto at sana huwag nang maulit, hindi po ba? Nagkaroon tayo ng pandemya. At inamin naman po natin noon na talagang ang pondo para sa pagtulong, no? Para sa pag-ayuda sa ating mga kababayan ay kapos sa pondo kay Doktora dahil bilang kongresista, hindi po natin talaga responsibilidad, no? Wala pong nakalaang pondo sa mga kongresista para sa pagsugpo sa COVID. Yun po ay naatang sa ating mga munisipyo, kay Mayor, hindi po ba? At dito naman, ginampanan ng ating punong bayan na si Mayor Elan, yung pagtulong sa ating mga kababayan doon po sa panahon ng pandemya. Ganun pa man, yung Doktora po, sa kaunting kakayanan ng aming kabuhayan, pinagdagdag po dun sa pagtulong natin sa ating mga na-quarantine, sa mga na-lockdown, or sa mga may umano po natin mga kababayan. Pero pagkatapos po ng pandemya, nagpatuloy po yung pagsiservisyo, nagpatuloy po yung paglilingkod natin, di ba? At kabisado nyo po kay Doktora Maricel, marami po tayong programa na naramdaman dito po sa bayan ng San Leonardo. Alam nyo naman, nung para panahon na yun, pag may kailangan, dito po, ang mga kababayan natin pag may kailangan, ang nilalapitan natin sa San Anton, sino nun? Si Kapitan, di ba? Si Kapitan Alex. At syempre, dun sa munisipyo kay Mayor Elan. Pero nung si Doktora po, nabigyan ninyo ng pagkakataon na maging kongresista, nadagdagan po yung inyong napupuntahan at nahihingan na tulong at suporta. Di ba? Nandyan lang yung tanggapan natin, kabisado ninyo na, kahit nasa kongreso si Doktora pumapasok, patuloy na merong tumatanggap dito sa ating opisina. Karamihan po sa pondo na yan, marami po tayong naiparating dito. Siyempre, marami po tayong napag-aral sa pamamagitan ng ESDA. Marami tayong nabigyan ng karagdagang sweldo sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa programa ng TUPAD. Hindi po ba? At alam natin, maraming pondo dun sa mga pangtulong sa na-ospital, sa nagkakasakit, at sa iba pang pangangailangan. At lalong malaki pong nilagay natin pondo at naging makakuluhan dito po sa San Leonardo, yung pong financial assistance natin sa ating mga nag-aaral sa kolehiyo. Nung pa naman po, alam niyo, basta po kolehiyo, scholar ni Mayor Elan dito sa San Leonardo, hindi po ba? Pero nung si Doktora po ay natulungan ninyo, bukod po dun sa scholarship kay Mayor Elan,
nadagdagan pa ng additional na scholarship kasi may financial assistance kay Dr. Maricel yung ating mga estudyante. Po. At nami-miss nyo na po ba yung programang yan? Alam ko po, naging malaking tulong yun dun sa ating mga mag-aaral, lalo na sa mga, syempre sa mga magulang, ano? At marami po talaga ang sabik na humahanap ng programa natin dito. Katulad po sa buong distrito kasi po, sabi nila bakit yung programa ni Doktora sa scholarship, basta na-enroll ka na sa programa, hanggat hindi nakaka-graduate at nag-aaral pa sila, at syempre habang nanunungkulan si Doktora, automatic every year nandoon na may tulong kay Doktora Maricel. Bakit daw parang ngayon kung kailan lang mag-aaralan, doon lang may palistahan para sa scholar at isang beses lang daw po yung scholarship. Alam ko po, hinahanap niyo yan. So ano kaya ang mabuti natin gawin para maibalik yung scholarship na yan? Tutulungan mo ba si Doktorang maibalik natin yung programang yan? Kasi nakita niyo naman po, basta edukasyon dito po sa San Leonardo talaga pong priority natin, ano? At bukod po dito sa edukasyon, alam naman ninyo, tinitindigan ni Dr. Maricel yung pong kalusugan. So, syempre po, nanay tayo, magkagamot tayo, di po ba? Importante talaga na maayos yung kalusugan. At si Dr. po, pinagtulungan nga natin maging kongresista, alam niyo po, doon sa kongreso, kahit tayo ba dito, pinagkatiwalaan po tayo na maging vice chairman sa Committee on Health. Ano po? At doon, kadalasan po, pinagkakatiwalaan yung maliit ninyong doktora na mag-chairman sa mga committee meeting. Imagine niyo po, yung mga sekretary ng iba't ibang agency, department heads, ay nakakahalubilo natin at nahihiling natin yung mga pangangailangan hindi lang ng ating bayan, kundi ng buong distrito. Kaya po sa pagpupursige, Mayor Ellen, at saka syempre tulong mula sa Kongreso na nakapagpatayo tayo ng sarili nating ospital. Hindi po ba? Dati noon, infirmary lang, pero ngayon, di ba? Meron na tayong level 1 na hospital. Alam po ba ninyo sa distrito, tayo rin meron ganitong klase ng serbisyo. Serbisyo, hindi mo ipinangako, pero nandyan, naglilipod, nagseservisyo. So, ano pa ho ba kaya pwedeng maging tulong ni Doktorang nalaman natin? Alam niyo, bukod po sa mga programang ito, mas marami hinahanap niyo mismo kung minsan yung mga proyekto. Hindi po ba dati nilang sinasabi, ano ba yung mga projects nung congresswoman natin? Ano ba yung mga projects nung tinatawan natin? Kasi nakasanayan natin, katuwang ng mga naglilingkod sa barangay, sa munisipyo, yung kongresista sa pagdadala ng proyekto. Dahil, alam po ninyo, maliit lang yung bayan natin. Opo? Yung bayan natin, maliit. Pag maliit po ang bayan, maliit lang ang pondo. Hindi po pwede ikumpara sa mas malaking bayan o sa isang syudad. Para po mas madali natin maintindihan yung pong bayan natin, kung sabihin natin, dahil na isang maliit na munisipyo, ang pondo natin siguro ay parang siglaki ng kalamansi. Kung may mas maliit pang bayan, aratiles na lang yung pondo nun. Pero kung mas malaking bayan, sa San Leonardo, ang pondo nun kasing laki ko siguro na Dalanghita. Pero pag syudad na po ang pag-uusapan natin, parang suha na po ang laki ng pondo. So, naiintindihan po natin na kahit anong kagustuhan natin, lalo na dito sa San Leonardo, na magkaroon ng maraming proyekto, hindi po kakayanin. Dahil ang pondo po, kalahati nun, pagpasweldo pa sa mga kawani ng gobyerno. Pero si Doktora po, nung inyong natulungan na maging kongresista, marami po tayo na ipababang proyekto sa isang maiksing 3 taon na termino. Alam po ba ninyo sa San Anton kung may project si Doktora? Alam po ba ng mga kababayan ko sa San Anton? Alam po ninyo sa barangay ng San Anton, nakapaglagay po tayo ng 2-story school building sa San Anton Elementary School. Hindi po ba? Kitang-kita natin yan.
pinapakinabangan ng ating mga kababayan. Ano ba po yung proyekto ni Doktora sa San Antonio? Nakapagpasemento tayo ng kalsada at drainage, no? Meron pa ho ba? Meron ba? Kasi napagawa din mo natin yung 2-story multi-purpose building na ginagawang daycare center. Pero kung inyong mapapansin, pagpalitan mo ng kapitan, pinura na po yung pangalan ni Doktora Maricel dun sa gusaling proyekto natin sa barangay ng San Antonio. Alam niyo po, nabura yung pangalan, pero sa inyong lahat, alam ko, hindi nabura yung pagmamahal ni Doktora Maricel, kaya't naglagay ng proyekto sa inyo, sariling barangay. Hindi mo po dyan nagtatapos dahil San Antonio palang yan. Alam po ninyo yung eskwelahan na napatayo natin sa barangay ninyo, meron din po na makikita natin sa barangay ng Magpapalayo, doon po sa C.I. Villaroman Elementary School, meron din po tayo dyan 2-story school building, at dito po sa Tabuating sa Tambo North Elementary School, 2-story school building din po na ipatayo natin dyan. Nakapagpalagay po tayo ng health center sa Adorable. Meron po tayong super health center doon po sa gawin ng bayan, nasasakupan ng poblasyon nasa San Bartolome. At marami pa pong naipagawa si Doktora Maricel. Meron po tayong naipalagay na senior citizen center sa barangay ng San Bartolome. Meron po tayong multi-purpose buildings, daycare center, doon pa rin po sa San Bartolome. Marami po tayong naipaayos na mga gymnasium. Nakapaglagay po tayo sa Nieves, meron po tayo sa Castellano, meron po tayo sa Mambangnan National High School. Meron din po, may gymnasium tayo sa Burgos, meron po tayo sa Bonifacio. Nakapaglagay din po tayo ng gymnasium dito po sa Tagumpay Naganyo Science High School. Meron po bagong barangay hall sa barangay ng Tagumpay at ganoon din po sa Barangay Bonifacio. Hindi pa ho dyan nagtatapos yung proyekto ni Doktora Maricel na naipababa, naitulong sa ating bayan dahil marami pong barangay ang nabigyan natin na pasimentuhan natin ng kalsada. At syempre ho, yung baybay ng ating ilog, napalagyan natin yung barrier dito sa gilid para hindi natitipad. So sa inyong lahat, ito po yung mga proyekto na handog pasasalamat ni Doktora Maricel sa pagtulong ninyo. Ngayon po, magtatatlong taon na ang nakalipas. Napansin niyo po ba sa barangay ninyo kung mayroong bagong proyekto mula sa Kongreso? Meron mo bang bagong pasilidad na napapakinabangan ng mga kababayan ko sa San Antonio? Wala. Marites naman tayo hindi po ba? Sa kapitbahay niyo pong barangay, binabalitaan po ba tayong proyekto? Sa susunod pang barangay, binalaman po ba kayong pinapakinabangan natin? Kaya si Doktora Maricel po, alam niyo, nais ko po ito po yung paglalahad lamang. At alam ko naman, pangangampanya niyo si Doktora. Alam ko niyo, yung proyektong yan, hindi lang naman po sa bayan ng San Leonardo. Bilang ina po ng distrito, natural po, lahat ng bayan, nilalagyan natin ng mga proyekto. Bawat bayan po, kasi si Doktora, alam niyo, sabi nila nung nakaraan, kaya daw po tayo natalo, siniraan daw tayo na walang proyekto. Pero kung nakatibayan naman po, nandyan. Pagdating po ng San Leonardo, narito ang proyekto natin. Pagdating po sa kapitbahay natin, na bayan ng Penderanda, marami yung proyekto si Doktora Maricel. Sa susunod na bayan ng General Tino, ganun din po, masasalamin natin yung mga proyektong pinagawa natin dito sa San Leonardo. Gayun din po sa bayan ng Haen, na kung saan marami din po pinagawa yung inyong kababayan. Pagdating po ng San Antonio, nandyan din po ang mga proyektong pinakikinabangan. Makikita rin po yan sa bayan ng Cabiao at ganun din po sa bayan ng San Isidro. Ang San Isidro po,
kakakonti ang barangay sa atin, ano? Siyam lamang po siya, pero doon po, lahat ng barangay sa San Isidro, nalagyan po natin ng proyekto. Natural po, kahit tayo ay binabawalan na maglagay ng proyekto sa lungsod ng Gapan, ay hindi po tayo makapapaya dahil marami din po tayong proyekto sa lungsod ng Gapan. Kaya sa inyo pong lahat, si Doktora po, maraming proyekto. Konti lang po ang satsat. Ang konti po kay Doktora, yun pong pag-aanunsyo ng mga proyekto natin, ng mga programa natin. Hindi ko kasi mahilig talaga noon pa man si Dr. Maricel sa social media, no? At tayo kasi, pag may programa pinapakinabangan, sapat na sa atin yun, nagampanan na natin yung tungkulin natin. Kapag po may proyekta tayong nakikita natin, kapag ipakinabang sa barangay, nagawa ko na yung responsibilidad ko para sa tao at para sa kanila. Hindi po para pasikatin ko yung sarili ko o ipagmayabang ko, hindi naman po sa akin galing. Tayo lamang po yung naging daluyan ng mga proyektong ito. Pero noong pong 2022, kabisado nyo naman po, di po ba? Ano nangyari noong 2022? Natalo po si Dr. Bagamat malaki po yung nilamang dito sa San Bernardo, sa kabuuan po, pinapos, Doktora. Hindi po ba? At ay salamat po. At siyempre ho, gano'n naman ang lahat ng laban. Minsan, panalo. Minsan, kulang sa panalo. Ayaw pa sabihin talo no? Pero, talaga naman, alam ko po, hindi nyo ako pinabayaan. Kaya nga po ako ay masakit ang damdamin kasi hindi dahil sa natalo ako, kundi parang nabigo ko ngayong lahat na umaasa. Dahil sa pagkabigo ko na yun, ibig sabihin, hihinto muna ulit yung mga proyekto natin dito. Babalik muna ulit sa konti inaasahan yung mga scholars natin na nag-aaral. Nakakahulugan po na hindi muna makakapagbigay ng ayuda sa mga higit na nangangailangan si Doktora. Kaya po sa inyong lahat, ako ho ay muli narito, humihingi ho ng tulong at tiwala. Pwede ho bang samahan muli si Doktora? Sabi ko nga ho, ang laban, parang buhay lang din, no? Hindi laging panalo. Minsan, nasa baba tayo. Pero umiikot naman ang buhay, di ba? Hindi naman parating nasa baba tayo. Hindi po ba? At sabi nila, paano tayo makababangon kung hindi tayo ulit susubok? Kaya po ngayon, sumusubok si Dr. Maricel. Sana po sa pagsubok ni Dr. natin Maricel na ito, kasama ko po ang Barangay San Anton. Dahil sa pagtindig po ni Dr. Maricel, talaga pong para naman sa pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Kaya sana po, kung natitira niyo yung itutulong kay Doktora, ilang araw na lang po, pwede ho bang mangampanya pa tayo kay Doktora? 136 po ang barangay sa distrito. Pasensya na ho kayo kung hindi ho ako nakakasama sa house to house nila Mayor Ranina at ng ating mga konsehal. Ako po ay nakiki-house to house sa ibang bayan. Kasi sabi ko, maiintindihan naman ng mga kababayan ko na dito ako ay hindi nakakasama. Sa ganoon, makarami ako sa kabilang bayan dahil siguro naman magkakapamilya kami dito, hindi na kailangan magsabi pa ni Doktora. Di ba ba? Pag may pangangailangan tayo, magpamilya, hindi na sinasabihan. Automatic na yun. Automatic po ba kaya sa mga kapamilya ko sa San Anton, yung pagtulong sa kababayan? Pwede ho ba? Maraming hong salamat at ang inyo namang lingkod ay alam niyo, sinisiraan na naman, no? Siguro napanood nyo na to, baka nadinig nyo na, o baka ayaw nyo na lang panoorin.
Kasi si Doktora, sanay na tayo ay sinisiraan, pinupulan ng kahit ano. Noong araw po, tinatanggap ko na lang lahat na yan. Sabi ko, hindi na kailangan sagutin. Kasi, kabisado naman na nung kababayan ko, yung ugali ko. Alam nila kung ano yung kakaya kong gawin. May nadinig na ho ba kayong nagsalita ng palso si Doktora? Meron na ho bang minura si Doktora dito? Wala naman ho tayong inabuso. May nadinig na po ba? Hindi nyo namang lingkod, matagal-tagal na rin po sa serbisyo. Nagmula sa lungsod ng Gapan, di po ba? Kay Mayor Eto na siya namang naging dahilan, kaya po naging syudad yung Gapan, kaya nang naman lumago yung Gapan dahil po sa pagpursigi ni Mayor Eto Natividad. Sa kanya ko po una nakita yung lalisay na pagseserbisyo. Nung pong nakasama ko at naging asawa yung inyong punong bayan, nakita ko po muli yung isang klase ng paglilingkod. Yun pong talagang naaabot ninyo. At sa tagal po ng aming pagsasama sa dalawang version na nakikita ko na nakasama ko naglingkod, na naging parang padron ni Doktora sa pagseserbisyo. Kitang-kita ko po yung pagmamahal nila pareho sa mamamayan. Kaya po, lalong sumisigla yung puso ko na pag po naglilingkod, ang hinihilit na natin, pag nakakakita na tayo ng ngiti, alam natin, napawi na po yung ginawa natin. Kay Mayor Ellen po, dito ko nakita na kapag may nangangailangan, bubunot sa kanang bulsa. Pag may sumunod na nangangailangan, bubunot sa kaliwang bulsa. Pag may dumating pa po at walang hinto, yung dumadating sa likod na bulsa. Pag wala na ho sa likod sa bulsa na ni Doktora. Sa aking ama, nakita ko ho, nakasando lang, na-shorts lang, nakachinelas lang. Lumalapit yung tao. Katulad ni Mayor Ella, hindi kailangan ng magandang postura, yumayakap, humahalik, pumupunta ang mga tao. Dahil naniniwala po ako na yung tunay na naglilingkod, sinasamahan dahil minamahal ninyo, nire-respeto nyo, hindi dahil natatakot tayo sa kanila. Hindi po ba? Kaya si Doktora Maricel po ay naririto, humihingi ho ng tulong. Nais ko rin po maging kabahagi muli ng bayan natin, ng pamilya natin dito sa San Leonardo, sa pagpapalago natin. Pwede ho ba yun, mga minamahal kong taga-San Anton? Sabi ko po kanina, pinapatangan ulit si Doktora, mag-explain lang po ako ng konti. Yung pong sinasabi na tayo daw ay nagpapahinto ng pondo para sa pagbibigay ng tulong ayuda sa mga nao-ospital. Siniliwanag po ng tirik ng ilaw na ito ay talagang kasinungalingan lamang at wala kundi katiting na katotohanan. Dahil paano naman ho ang isang doktorang pangkaraniwang mamamayan lang katulad ninyo? Paano po uutusan yung COMELEC na ihinto yung pondo? Paano mo sasabihan yung mga national agency na itigil yung pagtulong? Hindi po ba? Gayong alam naman natin lahat na ito po ay batas na umiiral. COMELEC election ban. Kada 3 taon po na mag-aaralan, kahit kayo po alam ninyo na may ban po sa mga ayuda kapag walang exemption ng COMELEC. Katulayan po isang halimbawa, nakatanggap tayo ng bigas, di po ba? Kay Governor Oyi, nakatanggap tayo, hindi po ba? Pero alam niyo na, tinapos yung pamimigay ng bigas bago magkampanyahan. Dahil sumusunod po yung ating gobernador dun sa batas. Hindi po yung tayo na, yung mambabatas, babalitarin pa po natin, pipilitin pa po natin yung katotohanan. Paano po tayo titindig? Paano po tayo maharap? Kung tayo mismo, pinabali natin yung batas. Hindi po ba? So muli po, wala pong katotohanan yung atong kasinungalingang pinabalatag sa atin. Ako po ay tumitindig, kaya nga ho ako kumakandidato para makapagserbisyo, hindi po para mamerwisyo. Kaya sa inyong lahat, ang tanging pakiusap na lang ko ni Doktora,
Malapit na ho, ilang araw na lang, 2022. Ang susunod dito, 2025, no? Tapos 2028. Pero hindi ba natin alam, pagkatapos ng 3 taon kung ano pa pwede mangyari. Pero ngayon po, ang kasalukuyan po ang mas importante. Kaya sana po, dagdagan na natin. Pwede o bang dagdagan na yung tulong kay Doktora? Ako po ay nakikiusap sa bawat isa na narito. Naniniwala po ako sa kataga na if we don't stand up for something, we will fall for anything. Pag wala daw po tayong pinanindigan, mawawala po yung integridad natin bilang pagkatao. Kaya sana po sa bawat isa na nandito, tunay po na manindigan kung mahal po natin yung bayan natin, sariling bayan natin ng San Leonardo. Sana po samahan natin si Doktora Maricel. Dahil pangalan lang po ni Doktora yung iluluklok natin. Pero ang tunay pong mananalo ay yung bawat isa sa atin. So, pwede ho ba patulong na si Doktora? Pwede ho ba dyan sa likod patulong si Doktora? Pwede ho ba sa mga nasa bleachers patulong si Doktora? Pwede ho ba dito sa gawin ko patulong kay Doktora? Wala na ho siguro akong masasabi pa, no? Pero yun po, maraming salamat po sa binigay ninyong pagmamahal kay Doktora. Maraming salamat po sa binigay niyong tulong at kay Doktora sa pagsuporta. At ang inyong pong lingkod, dito naman po sa bayan ng San Leonardo. Panatag naman tayo, no? Sigurado naman po, magpatak ng June 30, 12 o'clock ng katanghalian, ang bago natin Mayora, Nina Nagalooson, magpapatuloy ng serbisyo, pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan ng San Leonardo. At syempre po, hindi tayo iwanan, patuloy ang paggabay ng ating vice-alcalde, Mayor Elan Nagalio. Pero isang importante po, kapulan po ng pag-importante, yun pong sana yung 80 konsehal na kasama natin, pwede mo bang samahan natin lahat yung 8 na itong nakaharap sa inyo at wala na tayong ialis pa. Importante ho na straight yung mga konsehal. Pwede ho ba sa Nanton? Maraming salamat at ang inyong pong lingkod, si Dr. Maricel ay tumitindig para po sa partido ng Alagang Umali. Kasama po natin, walang iba pa kundi si Governor Oyi Matias Umali. Ganon din po, iluluklok natin ang bago nating kuya, Vice Governor Engineer Lemon Matias Umali. At pwede ho ba, isama natin, katandem ko ito sa Kongreso Kami ho ang magka-partner doon. Kadistrito naman po natin, kababayan natin, ang GP Party List. So, yun na lamang po siguro at sa inyong lahat na naririto, magtatagumpay po tayo, basta po tayo ng kaisa. So, maraming salamat po. Number 1 po, at